Nagbabalik po muli from the barber po. Share ko lang po sa inyo yung clipper na palagi ko mong gagamit at bakit po ito yung mga ginagamit ko sa aking barbershop sa pang-araw-araw na gupitan mga kapromdi. Samahan nyo mga kapromdi, no? So makikita nyo rito, meron tayong clipper, no? Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. Karamitan mga kapromdi, ito yung mga ginagamit ko na clipper sa ngayon. Kasi meron din ako mga ginagamit pa sa nung mga nakaraan, na mga buwan, taon. Pero i-share ko sa inyo kung bakit ito yung mga ginagamit ko palagi. Okay, isang dahilan kung bakit ko ginagamit ang mga clipper na ito mga kapromdi, no? Kasi ito ay mga clipper na hindi po kamahalan. Mga 1 plus lang po, no? Hindi po kamahalan, 1 plus lang po. Minsan wala pang sobra sa 1 plus. Okay, umpisahan po natin, no? Umpisa natin sa brand ng, tanggalin ko muna to kasi ibang brand to eh. Bali ano lang to, yung W Mark rubber. Umpisa natin mga kapromdi kay KMay. Ito ay si KMay 1858. Si 1858 po mga kapromdi. Bakit ko nga ba nagustuhan? Sapagkat meron siyang RPM na mataas. Pwede nyo siyang gamitin sa RPM na mababa at pwede nyo rin siyang patasin. Meron po siya nakalagay dito na negative at saka positive. Yun po yung kanyang pamamaraan para mapalakas at mapababa ang kanyang RPM. Meron po siya ditong RPM na simula sa 7,000 RPM hanggang sa, tingnan natin mga kapromdi ha. Maximum niya RPM is 9,000 RPM. 9,000 RPM ang kanyang simula. Pinakamababa na po yun, which is 7,000 RPM po ay tamang-tama lang po. Kung nagtitipid po kayo sa battery, sakto na po ang 7,000 RPM. Pero kung bitin po kayo sa 7,000 RPM, pwede nyo pong dagdagan ng isang positive na pindot. Giging 7,500 po siya, mga kapromdi, no? Okay. So kung hindi pa rin kayo satisfied sa 7,500, angat nyo po siya, 8,000. Pag hindi pa rin, 8,500. Pag hindi pa rin, kunin nyo yung kanyang pinaka-maximum na RPM, which is yung 9,000 RPM. Napaka-solid po nito mga kapromdi. Bakit nga ba ito yung pinaka-solid sa mga KMay na gusto ko? Sapagkat isa ito sa pinaka-malakas na RPM ni KMay nung nilabas siya. 1858 po. Tingnan nyo naman po mga kapromdi ang kanyang blade, no? Fade blade na po siya mga kapromdi, no? Tapos nakalagay dito DLC. Ibig sabihin, pag mga DLC, yung talim niya, kusa na po siyang tumatalim habang tumatagal. Pero hindi guaranteed na pag DLC ang blade nyo, ito, tips ko na sa karamihan mga kapromdi. Kasi sa aking experience, tips ko mga kapromdi. Ang DLC po, karamihan po dyan, medyo, hindi sigurado kung madaling uminit. Ito po kasi blade ni 1858 na si KMay, madali po siya mag-init, no? Yun lang ang ayaw ko sa kanya, madali siya mag-init. Pero, ang maganda sa kanya, yung mahilig po sa mga fade blade, kagaya nito, solid po ito mga kapromdi. Pero, itong si fade blade, pag ito po ang binili nyo mga ganito, lalo pag beginner ka. Pag beginner ka, share ko lang, pag beginner ka, parang hindi sakto sa'yo ito. Kasi maghihirapan ka, kabisaduhin ang pag-fade. Pag ito po, kung beginner ka lang, sa beginner lang to. Pag ito po, ang inyong mabili. Pag beginner ka, tips ko sa inyo, palitan mo ng blade to. Yung taper blade. Taper blade to, yung may mga groove dito. Yung may mga paganyan ng korte. Ito kasi pantay, di ba? Fade blade po yun. Yung mga ganyan, medyo backhoe style, pasalok, yun po ang taper blade. So, napakaganda po ng taper na ito mga kapromdi. Yun, yung click lever nito, adjustment, saktong-sakto. Hindi naman po siya naglalag, kumbaga hindi lumuluwag at hindi masyadong masikip. Recommended ko sa mga baguhan. Mura lang, 1 plus lang ito mga kapromdi. Mura lang to. No? 7,000 hanggang 9,000 RPM. Malakas, tahimik. Kaya paborito ko rin kasi tingnan niyo naman ang kanyang katawan, no? Sexy. No? Sexy siya. Sexy. 1858, recommended ko to. Lagi kong ginagamit din to, no? Pang debulk at saka pang pero hindi ko siya ginagawang pang fade kasi madaling mag-init ang blade dito. Yun lang ang ayaw ko sa kanya. Madaling mag-init mga kapromdi. So, balik na tayo dito sa pangalawa natin. KMay na naman po. KMay 2296. KMay 2296, maganda, tahimik din po. Meron siya ditong power button na metal, no? Metal siya. Tapos, meron din siyang click lever. Nagandaan ko sa kanya mga kapromdi, makunat din yung battery nito. Wala siyang USB port dito, pero yung port pa rin niya. Kasi karamihan sa mga ganito, mga kapromdi, balikan ko lang. Naka-USB port pa pala siya. No? Ito naman, ganun din. Yung mga makaluma pa rin ng charging port nito. Maganda dito, kahit wala kang rubber, kasi nilagyan ko ng rubber. Kasi madulas po pala yun. Nilagyan ko siya ng rubber ni W Mark. So, babalik tayo dito. Magandang hawakan mga kapromdi, no? Magandang hawakan kasi hindi siya madulas. Kasi may mga grooving siya dito. Yan, may mga grooving siya dito. Ang blade naman ito mga kapromdi, kaya gustong-gusto ko. Kaya na nasabi ko kanina, naka-taper blade na. Taper blade, ordinary na pang taper talaga yung blade niya, no? Ito kasi, sobrang nipis. Ito marirecommend ko sa inyo. Mura lang to. Sa ngayon, wala nang
Baka wala ng 1K to. Baka wala ng 1K to. Diba mga Promdi, no? 2296 recommended. Napakatahimik. Ang RPM nito is nasa 7,000 RPM, no? Ang ngayon ko lang sa kanya mga Promdi, honest review to mga Promdi kasi ginagamit ko palagi. Yung click lever nito, no? Hindi stable. Hindi siya stable. Hindi kagaya nito, stable yung click lever nito. Ito hindi stable. Minsan hindi mo pa ginagalaw, maluwag na. Pero nandoon, hindi pa naka-adjust. Malilito ka. Pero sa mga hindi mahilig ng click lever, okay lang yun. Kasi yung iba, wala naman talagang click lever na adjustment eh. Pero siya, yun ang ayaw ko lang sa kanya, yung click lever niya. Medyo maluwag, hindi stable talaga. Hindi maganda ang click lever nito. Pero, overall, pang mag-fade kayo, ito yung gamit niyang blade, solid to mga Promdi. Hindi rin siya madaling uminit. Ito yung nagustuhan ko sa kanya. Kahit hindi siya naka-DLC, hindi siya masyadong madaling uminit. Paborito ko to dati na i-fade. Pero ngayon, sa dami na, pang ano ko na lang siya, pang 1.5 tsaka 0.5. Hindi ko na fini-fade kasi may mga paborito talaga akong pang fade. Murang halaga lang nito mga Promdi, makakabil ka. Kung beginner ka, 2296, hindi ka lugi dito. So next natin, ito naman si KMA. Si KMA, 1856 mga Promdi. 1856, may kamukha siya kay W Mark. Kamukha niya si W Mark, ganito din. Pero mas mura kasi ito. Pero sa ngayon kasi, halos magkaparehas na ang mura ni W Mark at saka ni KMA. Hindi bias mga Promdi, no? Karamihan sa, ito, sasabihin ko sa inyo yung pagkakaparehas ni KMA at saka ni W Mark minsan. Magkaparehas ng build, pero magkaiba ng presyo minsan. No? Magkaparehas sila ng build, W Mark minsan, no? Tsaka ni KMA, pero magkaiba ng presyo. Ako kasi, bumibili ako dati ng pare-parehas na pero akala ko, iba lang ng brand, pero pare-parehas lang pala. Branding lang po, no? Huwag kayong malilito mga Promdi. Kita yung itsura na ganito, pati yung click lever niya ganito, parehas lang ang brand, ang build quality nun. Magkaiba lang po ng branding, kasi ganun minsan sa mga Chinese na clipper mga Promdi. Pare-parehas lang yung build nila, iniiba lang po ang brand name kasi siyempre namumuhunan yung mga yun. Piliin nyo po kung sino po ang pinakamura. So dito tayo kay KMA. KMA 1856. Bakit ko nga ba siya nagustuhan? Binili ko. Nagustuhan ko siya kasi taper blade niya. Maganda rin ang kanyang click lever mga Promdi. Solid ang click lever nito. Isa sa nagustuhan ko click lever talaga. Kasi mahilig talaga sa mga clipper na may click lever adjustment. No? Kasi nag-fade ka nga eh. Ang problema ko lang sa kanya mga Promdi, madaling mag-init. Madali siya mag-init. Maganda sa kanya kasi naka-USB port na. Kahit wala kayong masira yung mga cord nito, naka-USB port na mga Promdi na. Ayan. Paano ba? Ayan. USB port. Karamihan sa mga lumalabas ng mga Promdi, mga clipper, ang charging port niya is USB port. Napakaganda niya mga Promdi. Kahit masira, mawala ang maputol, mawala ang kanyang cord, USB port lang, charger niya pwede na. Ayan o, napakaganda. Di ba? Mas maganda to kaysa dito. Kaya lang, problema ko rito, napakadaling mag-init ng kanyang blade. Madaling mag-init ang blade nito. Pero yung power nito mga Promdi, solid. No? Gustong gusto ko yung power nito. Tsaka medyo tahimik siya. Medyo tahimik ang clipper na to. Bilib ako sa mga clipper ni KMA. Tahimik talaga. Yun ang mga nagustuhan ko karamihan sa clipper ni KMA. Tahimik na clipper. Full metal siya mga Promdi, no? Pero hindi siya ganun kabigatan. Mura lang to mga Promdi. No? Yun ang mga gusto ko. Yun ang nakakabili tayo ng mga mumurahin. Tapos, nare-recommend natin sa mga kasama natin barbero. KMA 1856. Beginner ka, swak na swak tayo ito. Kaya lang yung blade, madali rin mag-init. So, dako naman tayo kay W Mark.